Isa na namang impeachment complaint ang inihain laban kay Pangulong Aquino. Sa ika-4 na complaint na inihain naman ni Congressman Antonio Tino, ebidensya niya raw ang isang CD na naglalaman umano ng usapan kaugnay sa paggamit daw ng congressional pork kahit labag na sa batas. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Rafi, isang compact disc na naglalaman daw ng mga sinabi sa mga kongresista nila Dr. Patricia Liwana ng Commission on Higher Education at Health Undersecretary Janet Garin sa naging tulong nila ang ginamit na basihan ni ACT Party List Representative Antonio Tino para maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulo Aquino. Sa magkahiwalay na pulong daw kasi ngayon, sabi ni Tino, idinetalye ni Liwana at Garin sa mga kongresista kung paano at magkano pa rin ang pwede makuha ng bawat kongresista mula sa kanilang mga ahensya. Ang pagkasabi pa nga raw ni Garin sa mga kongresista na kapulong niya, pera ninyo ito. Pareho pa rin daw ang proseso. Susulat at mag-endorso ng mga proyekto at ibibigay naman daw agad ng mga naturang ahensya sa mga kongresista, sabi ni Tino. Tino, congressional pork ang ibinibigay na itong ng CHED at DOH na patuloy na gumagana ngayong 2014 kahit pa idineklara na itong unconstitutional ng Korte Suprema. Ang patuloy na paggana ng pork barrel sa ilalim ng Aquino at presidency, sabi ni Tino, maliwanag na paglabag sa betrayal of public trust at culpable violation to the Constitution. Rafi, si Tino mismo ang tumatayong complainant sa ika-4 na impeachment complaint na ito. Ilan sa mga kasama niya ang nagre-reklamo ngayon, sina Alliance of Concerned Teachers Party Chairperson na si Benny Balbuena, ang national artist na si Dr. Benvenido Lovera, Dr. Ramon Guillermo, National President ng All UP Workers Union at Professor Emanuel Leco, ang Pangulo ng Asian Institute of Management Faculty Association. Aminado si Tino na pahabol ito sa 3 impeachment complaints na nakatakdang formal na ipasa ngayong hapon sa House Committee on Justice. Pero personal daw sila makikiusap kay Speaker Feliciano Belmonte na ipahabol ito sa House Committee on Rules pag nagsesyon na mamayang hapon. Sa telepono, sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Yeltsin Jr. na walang problema sa kanya kung maire-refer din ito ngayong hapon sa plenaryo. Pero kung hindi, wala raw siya magagawa kundi tangkilikin ng unang 3 impeachment complaints na una nang naihain laban sa Pangulo. Sisimulan na raw din ang House Committee on Justice ang impeachment complaints laban sa Pangulo sa susunod na linggo, sabi ni Tupa. Samantala, Rafi, narito yung ilan sa bahagi na sinabi ni Tino kani-kanina lamang. Ang bawal ay bawal. Nagtakda na ang Korte Suprema na bawal ang pork barrel para sa Kongreso. Ngunit si Pangulong Aquino ay pinagpatuloy pa rin ito. Pinagpapatuloy pa rin ito ngayon. No? Kaya niloloko niya ang taong bayan. Sinabi niya na wala ng PDAF, ngunit ang totoo meron pa. Palihim na ipinatutupad dito, merong kasunduan sa pagitan ng Malacanang at ng mga kongresista na patuloy na maka-access ng pork barrel ang mga kongresista. No? Kaya nilabag ni Pangulo ang batas, ang konstitusyon at dapat siyang ma-impeach. Rafi, sa ngayon ay patuloy tayong nagtatangka na kumuha ng pahayag mula mismo kay Speaker Feliciano Belmonte kaugnay sa magiging estado nitong ika-4 na impeachment complaint na kahahain nga lamang dito sa Kamara. Nalitan mula dito sa Kamara, balik sa iyo, Rafi. Siya, linawin ko lang yung impormasyon bang nakalagay doon sa sinasabing CD ng usapan. Ito ba'y pulong na ginawa ng sekreto o isang regular na pulong lamang, She? Rafi, ang sabi sa atin kanina ni Congressman Colmenares, ito raw talaga ay bahagi ng isang pulong na ang unang parte ay open sa media pero nung datong huli daw ay ni-request ang mga mamamahayag na umalis dahil nagkaroon ng isang closed-door meeting sa pagitan daw ng CHED at ng mga kongresista. Yun naman isa, Rafi, na tinutukoy niya, yung meeting nitong si Undersecretary Janet Garin sa mga kongresista. Nangyari daw ito buwan ng Mayo at ito ay isang private meeting sa pagitan ng mga congressmen at ng DOH. Rafi? So dito may presumption ng irregularity talaga doon sa mga pagpupulong na ito, She? Rafi, kung yung papakinggan natin ay itong mga pahayag nitong si Congressman Tigron. At ang sabi nga niya kanina ay ito daw ay ini-record nila at inilagay sa isang CD at ito nga ay pinamimigay nila ngayon sa media. Ang tanong lamang natin kanina, kung ito ba ay hindi maituturing na wiretapping yung ginawa nila na pagre-record dahil supposed to be executive meeting
itong nangyari sa pagitan ng mga mambabatas at ng dalawang naturang opisyal. Pero ayon sa Makabayan Block, hindi raw ito pwedeng ituring na isang act of wiretapping dahil ito daw ay ang naging issue naman dito ay para sa interes ng publiko. Rafi? Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.